Alright, what's up mga boss? Welcome sa another episode ng vlog. Meron tayong ilalagay kay WinnerX ngayon. Kasi isa sa problema ko sa WinnerX is yung clutch lever niya. Actually, medyo malayo siya, kaya bumili tayo nitong RCB. Itong lever pala nito is E+. Pero meron naman na yung bago, pero mas trip ko pa rin itong E+ na lever. Nagustuhan ko lang dito sa E+ is napakasimple ng design niya, tapos yung adjuster niya is nandito na sa loob. Ito silang dalawa. Ang maganda rin sa pinagbilhan ko, nagsama siya nitong bolt, hang bolt siya actually. Dahil sa pagkakatanda ko, yung bolt nung stock is masyadong malaki, pang stock lever talaga. Kaya ito, para sa RCB talaga. So ito, meron pa siyang RCB sticker. Since magbabaklas na rin tayo sa may head niya, kaya maglalagay na rin tayo itong hazard switch. Itong nabili nating hazard switch, actually, Orig Honda siya. Sa mga magtatanong ng part number, ito yung part number niya. Bahala na kayo mag-screenshot. Ito na lahat, kabit na natin sila. Let's go! So mga tools na gagamitin natin, meron tayong magagamit na galing dito mismo sa WinnerX. Ito yung mga tools na kailangan natin, yung screwdriver, Allen wrench, at saka itong wrench na 10 tsaka 14. Galing yan dito sa WinnerX mismo. Kapag natanggal nyo na yung dalawang Allen bolt, itaas nyo lang ito. Kumuha na rin pala ako ng squeegee para pang singit-singit ko dito. Yan. Ayan mga boss, natanggalan na natin. Ito, tandaan ninyo yung blue na clip kung nakikita ninyo. Yan ang humahawak kasi dyan eh. Diyan lang kayo mahihirapan magtaas. Ayan. Dito naman sa inner, meron dalawang screw dito, tatanggalin din. Next is side mirror naman, kasi kailangan talaga matanggal dito side mirror. Unahin na natin ito mga boss, kasi ito yung pinakamadali. Papaluwagan muna itong nut. Pagkatapos napaluwagan yung nut, iikot-ikot nyo itong bolt na to kasi naka-thread pa ito sa sa brake master. Alright, natanggal na natin mga boss. So ito lang yun. Sa paglalagay ng brake lever, ganun pa rin. Isalpak nyo to, tapos ibalik nyo lang itong bolt. So huwag niyong kakalimutan higpitan Alright, check natin, tapos adjust. Masyadong malapit. Ganito pala mag-adjust ng RCB Iikot nyo lang to hanggang sa makuha nyo na yung gusto nyong adjustment. Alright, check ulit. Ayun, sakto na siya. May Allen bolt din dito, tanggalin na rin natin. Tapos may dalawang clip to mga boss. Dito yung isa, actually kabilaan yan. Ang gagawin nyo lang dyan is pipindutin nyo lang yung gitna. Tapos magdi-disengage na yan, ganito.
Natanggalan natin lahat, baklasin ito dito sa taas muna. Ito yung mga clips niya dito sa taas, dito kabilaan. Tapos meron din dito sa pinakagilid dyan. Kaya kinailangan ko nang kumuha ng squeegee para isiksik dyan. Tapos may hila nyo na siyang ganyan. Ayan. Sa mga naghanap ng relay, andito yung relay. Pero sana gumana siya sa hazard. Kaya unahin muna natin yung hazard switch. Ito yung hazard switch niya sa likod. Tanggalin nyo lang tong cover niya. Pag natanggal nyo na yung cover, ganito lang gawin ninyo. Pisilin ninyo, tapos unti-unti nyo yung baklasin. Ayan. Sa pagtanggal ng winker switch, kapain nyo yung side. Matatanggal nyo na yan. After nyo mapaluwagan yung clips ng winker switch, pwede nyo nang hilain papunta dun. Pagkatapos mga boss, ilagay na natin itong may hazard na winker switch. I-push lang siya, maririnig yung mag-click yan. Ayan. Tapos ibalik lang natin ito, yung connection niya. Alright, i-testing natin mga boss. Sana gumana itong hazard switch. So para mag-trigger yung hazard, ipunta nyo muna sa left tapos right. Yan, mag-hazard na siya. Mukhang okay yung stock relay mga boss. Hindi na kailangan magpalit ng stock relay. Gumagana siya mga boss. May hazard na tayo. Sa likod, okay naman. Alright mga boss, dito na tayo sa clutch lever. Flat screw siya dito sa taas, tapos nut sa ilalim. Gawin na tayo ng power tools mga boss kasi hindi na tayo mahirapan. After matanggal ang nut sa ilalim, ito i-unscrew natin siya gamit ng flat screw. Naka-thread kasi siya dito kaya kailangan i-unscrew siya. Para lang mga boss, pansinin nyo yung size ng stock bolt tsaka ng aftermarket. Ayan, magkaiba yan. Mas malaki sa stock. Tapos lalagay na natin tong aftermarket na bolt. After mailagay ito mga boss, huwag nyo kakalimutan mag-adjust. Pero pansin ko dito medyo may space. Ang adjustan ng clutch is banda rito. Kailangan ninyo ng 14 tsaka 12. Kapag napaluwagan nyo na yung bolt, pwede nyo nang iikot yung mismong ng clutch ng kamay lang. Sa pag-adjust ng clutch, kapain nyo lang itong kable na yan. Kung tama na yung tension niya. Makaramdaman nyo naman kung malambot o medyo matigas na. So ayan, magdagan pa konti. Ayan, okay na mga boss. Alright, check natin. Ang ganda na ng play mga boss. Kitang kita naman. Ayan konting adjust pa para saktong sakto.
Test ride natin mga boss kung tama na lahat. Alright, tapos na mga boss ang pagkakalagay, successful naman. Kaya ibabalik na natin yung buo nito. So ito na mga boss yung final. Nailagay na natin lahat, na ibalik na. Okay na, magandang kinalabasan ng RCB levers. Hanggang dito na lang ang vlog mga boss. Salamat sa panonood. Like and subscribe na lang kayo para sa mga updates pa. See you around mga boss. To God be the glory.